Asan si Johan? Umalis na siya. Alam mo, bago siya umalis, may sinabi siyang 10 rules to follow. Magaling ang memory ko. Gusto mo i-recite ko? Unang-una, huwag mong hingin sa kanya maging mahinhin. Ikalawa, huwag mo siyang hahayaang uminom ng marami. Mga 3 baso lang. Baka may upakan siya eh. Sa isang coffee shop, huwag ka ma-order ng iced tea o juice. Mag-coffee ka. Pag sinapa ka niya, umarte ka na parang nasaktan. Pag nasaktan ka, umarte ka na parang hindi. Sa 100th day na anniversary ninyo, dala mo siya na isang rose habang nasa klase siya. Ngayon gusto niya yun. Siguraduhin mo na matuto kang mag-kendo at mag-slash. Dapat handa ka rin makulong paminsan-minsan. Pag sinabi niyang patay ka sa akin, huwag mong babaliwalain. Mabuti yun para sa'yo. Pag masakit ng mga paa niya, makipagpalit ka ng sapatos sa kanya. At panghuli, writer siya. Kaya mahilig siyang magsulat. Sana suportahan mo siya. Tama sa akin ng minsay, inigan mo na pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng alakin. I believe na ibang pangarap ka at kahit tagal natin di makikita kung saan kadalhin ang puso mo. Asahan mo ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang kay daga sa mga bituin nakatingin, kausap ay ikaw. Araw-araw maghihintay, hawak lamang. Meron po kami ilang mga pala. Nangyari po lamang Nangyari po lamang na umatrasok sa lumampas sa Yellow Line. Pagdating ng train, kayaan po naman natin makababang nasa loob ng tren bago pumasok. Pag po tayo magtutulakan upang maiwasan ang disgrasya. Johan! Ilang segundo na lang po at darating ng susunod na tren. Ang buhay ko ikaw kailan pa man. Ano pangalan mo? Pwede po ako na lang. Johan! Tadhana na ang siyang Asan ka na ba? ng pag-ibig mo'y marami. Kung saan na kita hinanap? Basta't ito ang pangako ko. Johan! Doon tayo nakita sa baba ng escalator, okay? Hihintayin kita. Patay ka sa akin pag wala ka doon. Bilisan mo! Hawak naman ang sinabi mo, pagkamahal mo rin ako. Hanap ako ng hintay, inigan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Bakit mo ako niyakap? Ikaw lang at ako ang magsasabi ng Sira ka talaga. Ba't hindi mo inilagan? ikaw lang at ako ang Minsan pakiramdam ko, kilala ko na siya. Minsan naman, hindi. Dumating na kami sa point na kailangan na namin mamili ng tatahaking daan. Sige ha. Ano ang mangyayari sa aming dalawa? May pag-asa kaya maging panghabang buhay ang ganitong relasyon?
Sino yan? Andito na ako pa. Ang sabi niya, gumawa ako ng sulat at taling ko pag nakita kami. Kailangan daw nakasulat kamay sa papel. Pinilit kong buuin ng mga salitang makakapagsabi sa tunay kong nararamdaman. Nung una ko siyang makilala, wala akong ibang ginusto kundi ang alisin ng lungkot na nasa puso niya. Ngayon, siya naman ang hindi ko kayang alisin sa puso ko. Iniisip ko na sana mabigyan kami ng pagkakataong maging seryosong relasyon ito. Inilagay ko sa sulat ang lahat ng hindi ko kayang sabihin sa kanya. Siguro, ganun din ang ginagawa niya sa ngayon. Pakiramdam ko, isa tong paghahanda sa nalalapit namin paghiwalay. Johan, nakikita mo ba yung tuktok ng bundok ngayon? Oh, Pwede kaya ako marinig? Kung may tao doon sa taas? siguro pwede. Teka ha, malamang hindi, layo pala eh. Subukan mo nga doon ka. Tapos sisigaw ako ng malakas. Pag narinig mo, sumagot ka. Oh, paano, gusto mo pumunta ako dun sa kabilang bundok? Johan! Narinig mo ba ako? Johan! I'm sorry! Hindi ko kaya! Hindi ko pa kaya! Johan! I'm sorry! I'm sorry! Dahil hindi ko pa pala kaya! Akala ko na iba ako sa lahat! Pero wala pa rin pala akong magawa! Johan! I'm sorry! Dala mo yung sulat mo? Oo. Ay. Ha? Ano yan? Time capsule. Hmm? Yung mga sulat natin, dito ko ilalagay tapos ibabaon sa lupa. Makita ulit tayo dito. Pagkalipas ng 2 taon. Itong mga sulat, sabay nating babasahin sa araw na yun. Baka doon, alam na natin ang sagot sa lahat. Yun ang kanyang paraan ng pagsasabing paalam. Pero iniisip ko pa rin, maiksi lang ang 2 taon. Kaya ko yun. Kaya kong magantay. Buksan natin to. Exactly 2 years from now at 2 p.m. Okay? I believe
내가 아파할까봐 그대는 울지도 못했겠죠. I believe 흐르는 내 눈물이 Pagkatapos ng 2 taon, pwede